magkaroon ng magandang bunga. Halimbawa, Opo. pag sineryoso natin na... ako lang sinasabi ko sa iyo na ang dami ko rin kaibigan ng mga Chinese leaders din, ano? Totoo po yan, Kong. Dahil Oo. sa kung ako ay member ng House, minsan-minsan tayo ay naiimbita sa kanilang mga piging nila, yung halimbawa yung anniversary nila, tayo naman ay pumupunta. Opo. At nakakausap natin sila, paminsan-minsan ay napag-uusapan yung tungkol sa sigalot na yan. Sa kanila naman, naririnig din yung kailangan mag-usap tayo. Palagi nilang sinasabi. Yun ang kanilang lagi, opo. Wala kanyang bagay na hindi natin mapag-uusapan. Mas maganda kanya yung napag-uusapan natin kaysa gumagawa kanya tayo ng mga bagay na papalayo doon sa gusto nating mangyari na magkaroon tayo ng estabilidad sa pagitan ng ating dalawang bansa. Palagi Ayan. ganun ang sinasabi nila eh. Opo. At saka Baka doon ang kulang. At saka, di ba, kung maalala natin, bago pa tayo pumasok doon sa Permanent Court of Arbitration, yun na agad ng kanilang panawagan eh. Teka, huwag na kayong maghain yan, mag-usap na tayo. Huwag na kayong maghain ng petisyon o namang reklamo dyan sa Wala na tayong magagawa sapagkat nangyari po na yan eh. Opo. Oo. Nasulsulan nata eh. Di ba? Yun na nga po ko. Oo. May nanulsulata eh. Oo. Teka, hindi po pwede kayan. Sige, i-ano natin dyan. Ilatag natin. Mag-asunto tayo. Yun na nga po. Ang hindi sinabi naman nung nagbigay ng ganong klaseng payo, Yung nanulsol, opo. ang makukuha mo lang dyan, deklarasyon. Oo. Okay? Ang makukuha mo lang, deklarasyon. Wala kang makukuha desisyon. At totoo yan, kapag babasahin mo yung petisyon na inihain ng ating bansa, wala talaga silang hiningi na resolusyon. Okay, opo. Di ba palagi natin sinasabi, pag ikaw ay nag-asunto, Siyempre po. doon sa pinakahuling bahagi ng yung asunto, meron tinatawag na prayer. Yung pinaka-prayer, yes. Yung kinakailangan mo na ibigay sa iyo ng korte. Oho. Meron kang hinihiling yun ang prayer eh. Opo. Hinihiling ko po, sabi niya sa korte, na si Juan de la Cruz. Nelson, Yan, opo. ay ibalik po niya yung jacket na kanya sinusuot sa akin. Sapagkat akin po yun. Ayun. Meron kang hihingin eh. Aha. At yung danyos po na kanyang nagawa sapagkat sa maraming panahon ako po'y gininaw. Opo. Ako po'y sinipon at nilagnat sapagkat kinuha niya yung jacket ko. Nagkasakit po ako, gumastos Babayaran ako. niya rin po yun. Yun, oho. O pati po yung lahat ng nagasta ko sa pag-asuntuan sa kanya, bayaran niya sa akin. Yun ang prayer. Opo. Tingnan mo yung mismong, ang tawag doon, memorial eh. Memorial natin sa Yung permanent. memorial na sinumiti natin sa Permanent Court of Arbitration, Walang prayer pala. wala siyang prayer. Ayun, oh. Tanging humihingi lang ng deklarasyon. Tama po ba kanya yung 9-dash line na yun? Yun lang. Sabi nung wala kanyang basihan yung 9-dash line. Walang basihan. Napangiti lang ang China. Ang problema, ginawa pa rin. Ngayon kung wala kayong basihan, basta kami ang nasusunod dito. Sapagkat kami ang nag-occupy ng mga islang ito. Wala ngang 9 days, ginawa pa namin 10 ngayon. Ayaw nyo ng 9. Di bagong kaso na naman yan. Ang tawag nila doon, Opo. Pyrrhic victory. Ibig sabihin, nanalo ka sa papel. Sa papel lang. Di Opo. ba? Ako naman, dapat mag-ingat din tayo kasi sa tingin ko, Kong, kaya maingay, kaya si President Joe Biden ay aktibo ngayon. Kasi malapit na ho ang election sa Amerika sa November. November ho. Ba't na-connect mo naman yung election? Siyempre, Ano bang nakikita mo sa Aking bulang kristal mo? Avatar. Opo. Biruin mo kapag ka nagharap uli. Halimbawa, si Donald Trump na naman, ang kanyang mga kalaban. Mukhang yun na nga ang mangyayari. Oo. Oo. Magkakaroon na naman ho ng pagkakataon si Donald Trump, yung mga kakampi natin. Anong ginawa mo? Wala ka naman. Kinakamkam na nung China yung sa may Pilipinas. Wala ka namang ginagawa. Mapupuntusan sa mga ganong pagkakataon na maaaring maging dahilan para bumaba nga naman yung kumbaga sa dyan, yung parang makapangyarihan ka, Amerika. Diba? Ano ginawa mo sa Ukraine? Diba? Hindi naman tinitingnan ng mga Amerikano kung sinong... ibig mo bang sabihin, iboboto nila si Joe Biden dahil kung ano man ang ginagawa niya sa West Philippine Sea? Walang pakialam mga Amerikanong... Yung karaniwang Amerikano. Hindi nga niya alam kung ano yung West Philippine Sea. Di ba? Pinag-uusapan nila dyan, yung mga isda na ganito, hindi masyadong importante sa karaniwang mamamayan, ang sinasabi ko. Ngayon, yung leadership ng Amerika, nakikita nila yung geopolitical advantage nito. Ayun na nga, magkakaroon ng election. Pero ano ang pananaw ng karaniwang mamamayang Amerikano? Diba?
Well, siguro, kung gaya sa Pilipinas, kampanya, baka magamit yun sa pagpapahype ng kanilang political career. Mukhang ata sa Amerika, hindi naman ganun eh. Hindi ata ganun ang Hindi doon sa Amerika, kapag ka nakita nila, bakit ganito? Ba't wala akong trabaho? Doon nila susukatin eh. ayun. Bakit kanya yung aking health benefit ganito na lang? Opo. Hindi, talagang matindi sa pangkaraniwang mamamayang Amerikano yan. Malaking epekto sa kanila, Umunti ang aking sweldo. Lumiit ang aking benefits. Doon kanila susukatin. Ayun, ganun pala sila, no? Well,